Nagsimula ang series kay Captain Stridem na pinuntahan ang nagsasanay na Baki dahil may ipapakilala daw siya ditong malakas na tao. Noong una ay inakala ni Baki na walang silbi, ngunit nang makita nito ang larawan ng isang caveman ay nagka-interest ito. Ito si Pickle na nakuha nila sa isang tumigas na asin kasama ang isang T-Rex. Dinala ng mga Menero ang bangkay ni Pickle kay Dr. Albert, at sinabi ng doktor na pwede nilang buhayin si Pickle gamit ang isang method. Sinubukan ito ng assistant nerd na si Allen. Ngunit hindi nagising ang caveman. Naisip ni Allen na magluto ng dinosaur steak para kainin. Nasarapan siya sa pagkain ng steak, ngunit naamoy ito nang nagising na si Pickle. Kaya dumating at agad na kinain ang steak ni Allen. Kinuha ni Allen ang baril pang self-defense, at dahil kulang ang pagkain ay galit na umungol si Pickle. Kaya binaril siya ng doktor sa tiyan pero hindi tumalab ang bala. Kaya hinabol ng caveman ang nerd na virgin na yinugyog sa katinapon dahil may nais sabihin. Swerte lang niya dahil naamoy ni Pickle ang kinaroroonan ng dinosaur kaya ito ang pinuntahan niya at nalock si Pickle sa laboratory. Kalaunan ay pinalibutan ng mga pulis ang crime scene at sinabi ng pulis na sisiw lang ang paghuli nila kay Pickle. Ngunit sinira ni Pickle ang pader saka pinagtatapon ang sasakyan ng mga pulis. Tinawagan nila ang army at masaya naman ang mga ito para magamit nila ang kanilang makabagong sandata. Nagyabang ang isang kamukha ni Mosley na kinalaban ni Pacquiao dahil may armas daw silang tangke at robot tech. Ngunit nang subukan ng naka-armor tech si Pickle ay sinuntok lang ito ni Pickle at tinapon ang kawawang robot. Saka nito minasakere ang buong army ng United States. Kaya nang dumating si Stridem ay naghubad siya para ipakita ang paggalang kay Pickle. Dinala nila si Pickle sa Japan at nang makakita si Pickle ng magandang reporter, ay puwersahan niyang pinatungan ang babae kahit pa pinagsisipa nila siya. At wasak ang kawawang kuweba sa laki ng caveman. Dahil dito ay naging sikat pang lalo si Pickle at marami ang may gusto na parusahan ito. Ngunit dahil tinuring na special treasure ay inilagay si Pickle sa isang safe enclosure. Pinakita si Kaya Retso na interesado na makita si Pickle para subukan sa laban na lihim na pinapasok ang kulungan ni Pickle. Maging si Yujiro ay pumasok din sa gate na kinatakot pa ng mga guards na naglaban-laban para lang hindi matigok. Nagtago si Retso sa likod ng sinasabayan nitong guard. Pero nang makita ng sundalo ang anino niya ay pinatulog niya ito. Nagpunta siya ng bubong at nakita na ang daanan ay nabuksan na, at kalaunan ay nakita ang mga sundalo na pinatulog ni Kosho, na interesado din sa pakikipaglaban kay Pickle. Akala nila kung sila ang nauna doon, pero biglang lumabas ang iba pang mga mandirigma na nagtatago doon. Lahat pala ng mga ito ay nais nilang malabanan si Pickle, para silang mga lalaking nakakulong sa bilangguan na nakakita ng magandang chicks. Nag-usap sila kung sino ang unang lalaban kay Pickle. Sinipa ni Jack ang kinaroroonan ni Pickle kaya lumabas ito at umihi. Wala siyang pakialam sa ibang naroon, ngunit nang marinig niya si Yujiro ay nagseryoso ito. Ininsulto ni Yujiro si Katsumi kaya nagalit ang binata na sinipa ang ogre pero sa isang iglap ay natanggal ang tali ng sapatos at tinapon sa mukha ni Katsumi. Kahit may harang na matigas na salamin ay pinagpilitan ni Yujiro ang pangit na mukha kaya maging yung bakod ay sumuko. Hinamon nito si Pickle na magpalakasan sila at naintindihan naman ito ng taong nagmula pa sa panahon ng mga dinosaur. Sa lakas ni Pickle ay napilitan si Yujiro na gamitan ng teknik si Pickle na umikot. Tumayo si Pickle na kinamangha ng iba, pero biglang tinawag ng isang commander si Yujiro at nakiusap na umalis dahil national treasure si Pickle ng mga tao. Sinabi ni Yujiro na aalis siya kasama ng iba pang mga fighting masters. Sa pag-iisa ni Pickle ay napapaisip siya kung paano siya napaikot ni Yujiro. Gayong hindi niya ito na-experience sa mga nakalaban niyang dinosaur. Samantala ay hindi makatulog si Retso dahil nais nitong maranasan ang sipa ni Pickle. Pinuntahan siya ni Baki para sana magpaturo ng kung fu, ngunit hindi interesado si Retso dahil nais daw niyang subukan ang katawan ni Pickle na parang masarap gamitan ng kung fu. Samantala ay nilagay ni Albert, Stridem at Tokugawa si Pickle sa isang stadium para doon pakainin. Nagdala sila ng isang tigasin na Siberian tiger na pinakain ng steroids. Inatake ng tigre si Pickle ngunit niyakap lang ito ni Pickle at parang stuffed toy na nabali. Sa kanya ito kinain. Kinakain lang pala ni Pickle ang mga malalakas na umaatake sa kanya. Kinausap ni Retso si Tokugawa, at sinabi nitong nais niyang labanan si Pickle, at kapag natalo siya ay gawin siyang pagkain ni Pickle. Kaya habang natutulog si Pickle sa gitna ng arena ay bigla siyang nagising at naghanda dahil naramdaman niya ang pagdating ni Retso. Dumating nga si Retso na sinabing gagamitin niya ang kanyang 4,000 years kung fu. Sinapak ni Pickle si Retso na napalipad. Ngunit ginamit ni Retso ang kung fu nito na pinabagsak si Pickle. Nagulat si Retso dahil kapag normal na tao daw ay patay na dapat.
Ngunit iba si Pickle dahil kahit ilang beses na itong sinuntok at sinipa ni Retso ay buhay pa rin ito at halatang nasisiyahan. Sinapak nito si Retso na parang lamok na nawalan ng malay. Saka kinain ni Pickle ang laman ni Retso. Lumaban pa si Retso pero kinagat ulit siya ni Pickle at nilantakan. Tinanggal ni Retso ang sapatos para mas matigas sa pagsipa, pero sinampal lang siya ni Pickle. Nang parang naging bata si Retso sa pagsuntok ay nagulat si Pickle na naguluhan dahil di daw siya pumapatol sa mahina. Ngunit nang hambalusin siya ni Pickle ay automatic niyang nagamit ang Kung Fu. Saka nagpakita ang kanyang konsensya na kailangan niyang magtiwala sa sarili niyang Kung Fu na 4,000 years old. Kaya muling ginamit ni Retso ang Kung Fu at sinuntok at sinipa si Pickle maging ang itlog nito, kaya natamba ulit si Pickle. Ngunit sinabi ni Albert na makapal pala ang laman at buto ni Pickle at hindi siya katulad ng buto ng tao. Sinabi nitong napag-aralan nilang dati daw na nakatayo sa 4 na paa si Pickle bago siya naglakad. Kaya hindi effective ang Kung Fu dahil pang tao lang ito. Kaya nang ginamit ni Pickle ang kakaibang pag-atake nito na parang palaka, ay parang natama ng malaking bala si Retso na tumilapon at nawalan ng malay. Nagulat si Tokugawa nang sinabi ni Albert na ipapakain talaga nila si Retso kay Pickle. Sinubukan ni Tokugawa na pigilan si Pickle ngunit sinapak lang siya ng caveman. Saka nito nilantakan si Retso. Pero pinatulog din siya ni Albert gamit ang makabagong medisina. Kaya nagising si Retso sa ospital na pukol ang paa. Saka naiiyak pa daw ang Tokmol kung bakit pa siya buhay at hindi kinain ni Pickle. Nalulungkot siya, pero dumating si Baki at sinabing mahalaga si Retso para sa mga inchik dahil sa taglay niyang galing sa Kung Fu. Samantala ay nag-usap naman sina Katsumi at ama nitong si Dopo tungkol kay Pickle. Naiinis si Katsumi dahil sa pagbabaliwala sa kanila ni Pickle na tinuturing lang daw na pagkain. Saka binalita nila sa iba ang pagtikim ni Pickle kay Retso. Dahil na boring ay tumakas si Pickle sa arena. Pinakita naman ng isang malaking taong magaling din sa karate at naghahanap daw ito ng bubugbugin sanang tao. Umiihi ito sa isang tabi nang biglang siyang hatakin ni Pickle na parang babae. Saka kinuha ni Pickle ang damit ng lalaki at namasyal sa makabagong sibilisasyon na maraming mga tao. Naglalakad siya sa kalsada nang bigla siyang mabundol ng truck. Nainis siya at inatake ang truck na kanyang pinagsisira at hinagis kaya nagulat ang mga nakakita. Nagkataon na truck ito nang nagde-deliver ng karne, kaya nang buksan niya sa loob ay kinain niya ang mga karne ng baka. Dahil nakawala si Pickle ay tinawag ni Katsumi ang lahat ng student niyang karatista. At sinabihan ang mga ito na hanapin nila si Pickle para ipaghiganti rin nila si Retso. Tinawag ng isang bugaw si Pickle para daw mag-chicks. Pero nakialam ang isang karatista at sinabing bahala daw siya kay Pickle. Pinakita nito ang galaw na karate chop na pinutol ang isang hawakan ng Wallace kaya natakot ang bugaw. Aalis na sana sila pero dumating si Hanayama na hinamon si Pickle. Naihagis ang isang kutsilyo na hinawakan ng 2 malaking tao. Nagpalakasan sila pero sinuntok ni Pickle si Hanayama na naihagis. Saka nito pinutol ang kamay ng isang paki-alamerong yakuza. Sinubukan ding pigilan ng tao ni Katsumi si Pickle pero ginawa lang itong parang langaw na nakatulog din. Muling nakialam si Hanayama, at nang sinubukan siyang itulak ni Pickle, ay naalala ni Pickle na kasanlakas daw ito ng isang triceratops. Magiging manyak na sana si Pickle, ngunit pinigilan siya ni Hanayama at ipinasa kay Baki. Nagpalakasan si Baki at Pickle, pero ginawa ni Pickle ang teknik ni Yujiro sa bida. Kaya na-excite si Baki at sinipa si Pickle, kaya umasta si Pickle na sundan siya ni Baki. Dumating si Katsumi pero wala na doon ang pakay na si Pickle. Kahit na nasaktan siya ay sinabi na lang niya sa mga kasama na walang anuman dahil maging siya ay di naman kayang talunin si Pickle. Dinala pala ni Pickle si Baki sa stadium at habang nag-iisip pa kasi si Baki ay mabilis siyang pinalipad ni Pickle. Nawala ng malay si Baki kaya nagsayaw na lang ang caveman ng victory dance nito. Samantala ay naiinis si Katsumi dahil wala siyang kalaban laban sa mga malalakas na mandirigma. Dumating si Retso at nag-usap sila ni Katsumi. At dahil nakita ni Retso na nagmamature si Katsumi ay nais niya itong turuan ng Kung Fu, pero tumanggi si Katsumi dahil nais daw niyang mag-focus sa karate nito. Kaya nagsanay silang dalawa, samantala ay nagagalit si Yujiro dahil sa pagkatalo ng anak nitong si Baki kay Pickle. Pero nasabi nitong maganda rin daw para hindi makatulog si Baki at hindi mag-relax. Samantala ay naisip ni Baki na malaki ang posibilidad na maging kasing lakas niya si Yujiro sa tulong ni Pickle. May isang karate technique na niluluto sina Retso at Katsumi. Katulad daw ito ng latigo na lalakas ang pagsuntok kapag masyado itong mabilis. At nang inakala nilang perpekto na ito ay biglang dumating si Tandang Kako at sinabing kulang pa ito. Tinuro nito kung paano suntukin ang itlog na tulad ng talim ng kutsilyo. Saka sinabi pa nitong limitless ang joints ng buto niya base sa kanyang imagination.
Kaya buong gabi na nag-practice si Katsumi gamit ang tinuro ni Kako. Nag-imagine itong maraming joints ang kanyang katawan at limitless ito base sa kanyang imahinasyon. Kaya nang muli niyang gamitin ang teknik na kayang lampasan ang sound barrier, ay nasira ang bintana ng kanilang dojo. At dahil dito ay masaya si Katsumi dahil nagawa niyang ma-master ang isang napakadelikadong killer move. Dahil dito ay kinausap ni Katsumi si Tokugawa na siya naman ang susunod na lalaban kay Pickle. Kapag hindi siya nanalo sa laban ay kakainin din siya ni Pickle. Maaga siyang nagpunta ng stadium para sa laban nila ni Pickle, pero nagulat siya nang naroon ang dalawang nanay niya, ang foster mother niya at ang biological niyang nanay. Inampun pala ni Doppo si Katsumi na dating isang entertainer sa circus dahil sa pagkamatay ng ama nito. Sa tunnel ay nakita niya sina Baki at Doppo bilang pagpapakita ng kanilang suporta. At paglabas niya ay nagulat siya sa sigawan ng mga student niyang karatista. Dahil maaga pala silang nagpunta doon para suportahan siya. Mabilis na umatake si Pickle pero agad na ginamit ni Katsumi ang karate technique nito sa caveman. Binugbog niya si Pickle na kinamangha ng mga manonood. Nasabi rin ni Baki na mas lumakas si Katsumi. Ngunit halimaw ang kalaban niyang si Pickle na sinipa siya na napalipad, at katumbas daw ng pagkakabangga niya ng isang truck. Nagutom si Pickle at pagkain ang naging tingin niya kay Katsumi. Pero nang umatake ito ay ginamit ng karatista ang special technique at sinuntok ang tiyan ni Pickle na napatumba. Pero kasabay ding nasira ang kamay ni Katsumi. Pero masaya pa rin siya dahil sa nakamit na karate technique. Sinipa at sinuntok pa niya si Pickle na bumagsak pero nasira ang kamay at paa ni Katsumi. Akala nila kung nasira ang kamay ni Katsumi dahil sa tigas ng katawan ni Pickle, pero dahil daw ito sa paglagpas ng bilis ng suntok at sipa ni Katsumi sa sound barrier. Nakangiti naman si Pickle na muling tumalon na parang palaka at simbilis ng bala, pero ginamit ni Katsumi ang pinaka-best nitong suntok. Kaya tumilapon si Pickle pabalik na parang nahilo. Nagsaya ang lahat dahil inakala nilang panalo na si Katsumi, pero pinakitang nadurog pala ang buong braso ni Katsumi. Saka ang worst ay natulog lang pala si Pickle, ibig sabihin ay food reserve na lang daw nito si Katsumi. Tumayo si Pickle at parang aswang na tinalon si Katsumi. Kinagat nito nang umiiyak ang braso ng karate master. Tears of chicken joy. Kaya natumbang talunan si Katsumi. May sinadya palang sniper si Tokugawa para iligtas ang buhay ni Katsumi. Pero nagalit si Doppo at para daw sa karangalan ng anak ay huwag itong ipahiya ng matanda. Kaya pinatigil nito ang mga sniper. Akala nila kung magiging pagkain na si Katsumi. Pero biglang nagdasal si Pickle saka iniwan nito ang kamay at katawan ni Katsumi. Hindi daw masarap, ngunit nang mag-isa na lang si Pickle ay napapasigaw din ito dahil nasaktan pala. Nainggit naman si Baki dahil mas nauna daw natikman ni Katsumi si Pickle. Habang nagsasanay siya sa bunker niya ay dumating si Retso at nag-usap ulit sila tungkol kay Pickle. Dahil palaging Pickle ang usapan ay nainis si Baki at sinabing lalabanan daw niya si Pickle bukas na bukas din. Ngunit hindi nila alam na ng gabing iyon ay pinasok ni Jack si Pickle para din matikman ito. Agad na naghubad si Jack at sinuntok si Pickle. Ngunit walang gaanong epekto sa caveman. Nagandahan daw si Jack sa pangil ni Pickle, at sinabi nitong maging siya ay pinalakas ang katawan at ngipin para sa pakikipaglaban. Nagsusupan, ay nagkagatan ang dalawa gamit ang mga mabahong bunganga, at nagpalakasan sila ng panga kung sinong bakla ang mas malakas manghigop ng balot. Ngunit dahil mga itlog ng dinosaur ang kinakagat ni Pickle sa panahon nito ay natalo si Jack sa gums to gums nilang dalawa. Iniangat ni Pickle si Jack at winasiwas na parang aso, nang pinakita ang mukha ni Jack ay kinain ito ni Pickle. Nilunok niya ito ng buo, sarap parang mang-inasal. Naging manyak si Jack dahil sa galit at sa epekto ng drugs na ginamit nito at in-uppercut si Pickle. Pero napansin ni Jack na kakaiba daw ang panga ni Pickle dahil makapal. Nalaman ni Baki at Retso ang paglalaban ng dalawang halimaw kaya mabilis silang dumating. Nakita nilang tinapon ni Jack si Pickle at ito ay dahil sa epekto ng droga na kinain nito. Binubugbog ni Jack si Pickle habang nanonood ang iba, at kinagat pa nito ang tenga ni Pickle na natanggal. Saka dinura sa mukha ni Pickle. Dahil dito ay nagalit si Pickle at galit ito kay Jack. Sinuntok ni Jack si Pickle pero nakita nitong nakatayo lang sa harap niya si Pickle. Sinipa ulit siya ni Jack pero muling nakatayo sa harap niya si Pickle na kanyang kina-atres. Dito nila napagtanto na napakabilis daw pala ni Pickle dahil nagagawa nitong makatalon pabalik na parang palaka. Nagsuntukan silang dalawa pero mas mabilis at malakas ang suntok ni Pickle, kaya parang Pac-Man na binugbog niya ang mukha ng durugista. Dahil dito ay nawalan ng malay si Jack. Muling nagsayaw-sayaw ang caveman sa victory dance nito. Naiyak ito dahil kakainin niya sana ang walang malay na si Jack. Pero biglang may naalala si Pickle na kanyang kinatakot kaya umatras. Noong bata pa siya ay may kinain siyang insekto, pero masakit ito sa dila at tiyan niya na kanyang labis na kinasaktan.
Umalis siya kaya nagtaka si Baki na dumating para sana pigilan siyang kainin si Jack. Nang hinawakan ni Tokugawa si Jack ay bigla itong sumampal. Buti na lang at maliit ang matanda kaya hindi siya nawalan ng ulo. Kahit nawalan ng malay ay nakagawa ng instant kill trap si Jack na pwedeng ikamete ni Pickle kapag na-finger ang tenga nito papasok sa utak. Mabilis namang nagamot si Jack ng maskuladong doktor. Pero nang nag-uusap lang sila saglit ay biglang tumakbo si Jack paalis. Bumalik pala ito kay Pickle para muli silang maglaban. Mabilis niyang binugbog ang caveman na napa-atres. Natakot daw ito dahil unang beses niyang nakaharap ang isang kahit natalo na ay bumabalik ulit para labanan siya. Lumabas sila ng stadium, at sa gitna ng maraming tao ay biglang tumigil si Pickle, dahil sa pride nito na hindi pa siya natatalo sa laban. Mabangis niyang sinuntok ang ulo ni Jack na umikot-ikot at bumagsak na nawalan ng malay. Paggising niya ay nagising ulit siya sa ospital. Aalis sana siya ulit para balikan si Pickle, pero sinabi ni Baki na tumigil na siya, lalo na at wala ng epekto ang droga sa kanya. Sinabi ni Baki na binuhat ni Pickle ang katawan ni Jack at dinala sa ituktok ng isang gusali at banitin sa flagpole. Ginawa daw siyang karne na reserve para maging pagkain ni Pickle, kaya napasigaw na lang sa galit si Jack. Kalaunan pa, para si Baki naman ang sumunod na labanan ni Pickle ay umupo si Baki sa harap ni Pickle. Dinalhan sila ng karne ng clone na T-Rex, at masayang kinain ito ni Pickle. Binigyan din niya si Baki at tinikman ito ni Baki. Sinabi ni Albert na nagawa nilang gumawa ng replika ng karne ng dinosaur na ipapakain kay Pickle, para hindi na niya kailangan pang lumaban. Ngunit sinabi ni Hanayama na hindi lang sa pagkain ang pwedeng ikagalit ni Pickle, kundi ay asarin nila ito sa ibang paraan. Nilapitan nga ni Baki si Pickle at hinaplos-haplos sa mukha, kaya nagalit ang caveman at tinulak si Baki. Kaya sinipa ni Baki si Pickle sa mukha kaya ito natamba. Mabilis na nagubad si Baki at muling sinipa-sipa si Pickle. Sinubukan pa ng bida na sakalin si Pickle, pero nagalit si Pickle at dinala si Baki sa taas na 100 feet. Saka sila nagpahulog sa lupa una ang ulo. Bumagsak sila ngunit kahit nakatayo si Baki ay hindi maganda ang pakiramdam nito dahil nadurog ang lungs nito. Nilapitan siya ni Pickle na alam ang sitwasyon ni Baki na nahihirapang huminga. Kaya lumuhad si Pickle at nag-astang magpagaling daw si Baki. Kaya nainsulto si Baki at sinigawan si Pickle na atakehin siya. Kunwari susuntukin siya ng caveman pero hindi niya ito tinuloy. Nang aasar pa ang mukha nito na niloloko lang si Baki na kunwari sumusuntok. Kaya mas naasar lang si Baki. Kaya naisip niyang pakitaan si Pickle. Umakyat siya sa taas na kanilang binagsakan kanina at nagpahulog sa lupa. Saka siya nagtamblang sa harap ni Pickle bilang pagpapakita na malakas pa rin siya. Sinuntok at sinipa ni Baki ng padaplis ang panga ni Pickle kaya siya natamba. Tumayo siya, pero muli lang siyang natamba. May epekto daw ang pagdaplas ng sipa at suntok sa balat ni Pickle sa kanyang utak kaya siya nahilo. Sa kakalaunan pa ay sinampal ni Baki ang likod ni Pickle ng pagkalakas-lakas. Kaya napasigaw si Pickle sa sakit. Umasta si Pickle na tatalon na parang palaka, pero sumayaw si Baki ng kung fu na nagre-represent ng mga hayop. Pero hindi pa natapos dito, dahil sumayaw pa siya ng kung fu stance na pinakita ang mga pinagsanib na dinosaurs na kinakalaban dati ni Pickle sa mundo nito. Dahil dito ay naramdaman ni Pickle na kaharap niya ang isang delikadong hayop na hindi niya pwedeng balewalain. Inatake ni Baki si Pickle gamit ang bagong estilo ng pakikipaglaban at nagawang matamba ni Pickle. Aatake sana ulit si Baki pero nagawang makabalandra ni Pickle sa pader at nilaypad si Baki. Pero sa isang was-iwas lang ni Baki ay naitapon si Pickle palayo. Ginamit pala ni Baki ang sariling momentum ng caveman kaya siya lumipad. Saka sa buong paligid ng arena ay umihi si Baki bilang pagpapakita na teritoryo na niya ito. Kaya galit na bumalik si Pickle at ini-smash si Baki. Saka nito pinagsisipa at pinagsusuntok ang bida. Pero natatawa lang si Baki na masaya dahil sa lakas ni Pickle na kalaban niya. Sinuntok siya ni Pickle kaya siya lumipad paitaas, at naalala niya ang pinakamalakas niyang nakalaban na si Biscuit Unchained. Pagbagsak ni Baki ay nilapitan niya si Pickle at lahat ng mga suntok at sipa ng caveman ay iniwasan ng bida. Para daw siyang sumasayaw na isang matador sa harapan ng isang toro. Sinubukan pang hulihin ni Pickle si Baki, pero in short ay nagising ang pagiging mas mabilis ni Baki. Saka nag-timing ito at gamit ang malakas na suntok ay tinuli nito si Pickle. Kaya napasigaw na lang sa sakit si Pickle dahil sa pagkakauntog ng mga itlog nito. Ngunit dahil dito ay mas lalong naging savage si Pickle at pinakita ang final form nito. Nakita nila ang marka ng kagat ng isang T-Rex sa katawan nito. Maging ang puwet nito ay nagkaroon ng muscle na mas matigas pa sa mukha mo. Naging masyadong malakas si Pickle ngunit dahil makabagong tao si Baki ay mas madami siyang nalalaman. Ginamitan niya ng teknik si Pickle kaya sa bawat pag-atake ng caveman ay sinabayan ito ng bida.
Saka pinagbubugbog ni Baki si Pickle kahit saang corner man ito magpunta. Saka nagyabang pa ito na kayang-kaya niyang sabayan ang caveman sa laban na iyon. Sinapak at sinipa niya ang kawawang caveman na nagiging punching bag ang mukha. Dahil alam niyang panalo na siya ay inatake ng topak si Baki. Hinamon niya ng palakasan si Pickle at nagsuntukan sila ng harapan. Kaya nabugbog ang katawan ni Baki kaya siya bumagsak na natalo. Hindi naman siya kinain ni Pickle, dahil sa laban na iyon ay nabuhay ang pagiging tao sa kanya. Para kina Hanayama at Retso na nanood ay magkaiba sila ng desisyon. Nanalo si Baki sa isa, at nanalo si Pickle sa isa. Dinala ng mga manggagamot si Baki samantalang umalis naman na si Pickle sa arena. Ngunit kalaunan ay nagkita sila sa tuktok ng isang gusali at nagdaldal doon si Baki. Samantala ay kinausap ng madaldal na barak si Yujiro at sinabi nitong patuloy pa rin ang peace pact nila kay Yujiro. Saka hinati ni Yujiro ang mesa gamit ang kamay na kasing talim ng diamante. Nagpa siya ang mga leader at mga tao na patayin ulit nila si Pickle dahil ito ang makabubuti sa kanya at sa mga tao. Ngunit sa huli ay tumakas si Pickle sa lab at nagpasalamat kay Stridem sa pagdadala ng ulo ng original nitong na hunting nitong T-Rex. Pagkatapos ng laban nila ni Pickle ay nagpa-CT scan si Baki sa maskuladong doktor. Saka din ito umalis. Pero nagulat si Kureha nang makita ang resulta ng brain scan ni Baki. Kaya mabilis niyang tinawag ang isa pang specialist na si Mogi. Nagulat sila dahil naging kamukha ni Yujiro ang resulta ng utak ni Baki kaya nasabi ni Mogi na demonyo siguro ang may utak nito. Saka sa isang park kung saan naglakad si Baki ay nabulabog na tumakbo ang mga daga. Samantala ay naaalala pa rin ni Kozu ang mukha ni Ali na naging pangit pagkatapos matalo ni Baki. Sinamahan niya ito sa pag-iyak kaya parang nabasa ng amoy Zanrox ang damit nito. Saka humabol pa ang Negro kung pwede siyang makasundot sa babae pero busted siya dito. Matagal na hindi nagkita sina Baki at Kozu at kunwari hindi miss ng lalaki ang babae kaya sinipa siya sa puwet. Saka sila nag-walking holding hands with smile. Pinagtripan ng gwapong may idol kay Looney na walang balbas si Baki at nilabas ang kutsilyo. Pero bigla itong nanliit na parang yung itlog mong umaatres kapag nasa mataas kang bahagi at tumitingin ka sa baba. Buti na lang dumating ang boy labo na kilala ni Baki at pinaalis ang mga mahilig sa hip-hop. Nagpunta sila ng kantin at pinag-usapan ng nakaraan na pagkatalo ni Baki kay Ogre, at ang ina ng bida na si Emi Akezawa. Dati itong may asawang mayaman pero nang makita nito si Yujiro at nakita pa nitong dinurog ng Ogre ang kalaban ay nabuhay ang bloodlust sa kanya. At alam ito ni Yujiro kaya pinuntahan niya ang babae sa tahanan nito, binugbog ang asawa sa kainanakan ang hangal na babae. Ibinigay lahat ng babae ang kailangan ni Baki para siya ay magsanay at lumakas. Ngunit para sa kanya ay katulad ng gamit lang ang anak para mapasaya si Ogre. Ngunit ganun din ang trata ni Yujiro sa kanya na kapag hindi naging malakas si Baki sa araw ng laban nila ay break na sila ng babae. Kaya binubugbog ng ina ang anak dahil mahina daw ito. Sa kawawang buhay ni Baki noon ay nakikita ito ni Kuriyagawa. Saka naalala pa ng bida nang matalo siya ng ama at niyakap ng mahigpit ni Yujiro ang ina at namatay ito. Sinabi ni Kuriyagawa kay Baki na magbagong buhay na lang siya at tahakin ng ibang mas makabuluhang buhay. Kaysa maging pinakamalakas na fighter sa pamamagitan ng paglaban kay Yujiro. Pero sinabi ng bida na nang makita nito ang ina na tumayo at harapang sinuntok si Yujiro para iligtas siya, ay napagtanto niyang mahal siya ng ina. At ito ang naging basehan niya ng pinagkukunan ng lakas sabay na papaluha. Kaya humingi ng patawad si Kuriyagawa. Pinuntahan ni Yujiro si Oliver na pinakamalakas ng Amerika. Nagsuntukan sila sa library nito at lumipad ang Negro ng masma. Nagpalakasan sila ng paglamas, pero wala pa rin kaya si Oliver na sumuko. Pinatawag ni Tokugawa ang Prime Minister at pinakitaan ng maraming pera. Saka mayroon itong nais hilingin sa politician. Pinakita ang ilan pang politician na mahilig sa pera at nagchismis sila tungkol sa pinakamalakas na tao. Nakwento ng isa na may allied treaty daw ang US at si Yujiro kaya walang sinumang mangangahas na umatake dito. Maging pag-snipe dito ay hindi rin posible dahil magiging kalaban nila ang buong mundo na kasama ni Ogre. Samantala ay nagtuturo si Stridem sa mga sundalo at malalakas na tao. Sinabi nito sa mga martial arts world champion na patayin nila si Stridem. Ngunit lahat sila ay tinalo ni Stridem base sa kanilang kahinaan. Sinabi ni Stridem na ang tunay na laban ay hindi tulad sa ring na maraming rules, kundi ay pabilisan ng pagsira sa kalaban. Nang mag-isa na lang siya ay inayos niya ang mga armor at armas na gagamitin kay Yujiro. Dahil once a year ay kailangan nilang maglaban. Naghanda siya na naghihintay, pero biglang nasa tabi niya ang pangit. Biglang lumipad ang helmet niya at nahulog na butas. Saka maging ang armor niyang bakal ay nahati.
Pinagsuntok ng matanda ang kamay na sumabog kaya nasaktan itong natalo. Sa kinaroroonan ni Baki ay nag-imagine siya na lalabanan niya si Ogre. Nagsuntukan sila at biglang lumindol ang lugar. At naitapon daw si Baki na tinalo ng imaginary na Yujiro. Nag-usap sina Tokugawa at Yujiro, at sinabi ni Ogre na magpa-check up ang matanda dahil may sakit ito. Nagalit ang matanda na nag-rap, pero bigla siyang nagsuka ng dugo at natamba. Kaya umalis si Ogre at sinabi sa katulong na magtawag ng doktor. Kaya dinala ito kay Kureha. Minsan ay nagpunta si Retso sa gym ni Genichi para daw magboxing. Sinabi ng coach na kapag nagawa ni Retso na masuntok at masira ang punching bag ay siya mismo ang magiging coach nito. Kaya masayang sinira ni Retso ang bag sa isang suntok lang, kaya nagulat ang lahat. Pinakita ang parody ni Manny Pacquiao na ini-interview dahil sa zero loss nito sa laban at palaging knockout ang kalaban sa first round. Pagkaalis ng mga paparazzi ay nakita ni Manny ang nasirang punching bag. Nang tinuro ni Genichi na si Retso ang may gawa ay nais niyang makasparring si Retso. Pero tumanggi si Retso dahil kapag nagpigil siya ay matatalo siya dahil sa nasirang paa, samantalang kung magseryoso naman ay kawawa ang champion. Pero nagyabang ang champion kay Retso at pwede din daw siyang sipain. Kaya agad nagpunta ng ring si Retso at pinagsuot ng gloves. Sinabi ni Retso na ang boxing ay incomplete kung fu at matapang itong pumosisyon sa harap ng champion. Umatake si Manny ngunit mas mabilis ang right overhand na ginawa ni Retso at knockout si Manny na naging Manny Pacquiao. Halos pareho yung move nito sa pagkatalo ni Manny kay Marquez. Sinabihan ng coach si Retso na mag-training na parang boxer. Pero sumagot si Retso na bigyan daw siya ng isang boxer na kaya siyang talunin at sasayaw pa siya kung gusto nila. Kaya sinabi na lang ni Manny na panalo si Retso dahil ito ang kanyang logic. Pero sinaktan niya lahat ng boxing lovers sa buong mundo. Pinakita si Katsumi na nagsasanay ng bagong teknik nito gamit ang isang kamay, kalaban ng isang walang kasalanan na supot. Biglang dumating si Baki na nag-over the backod at nag-usap sila saglit. Saka sa isang sipa ng bida ay napunit ang kawawang supot. Sa kakalaunan ay pinag-usapan nila si Retso na nais pasukin ang mundo ng boxing. Kaya nasabi na lang ni Baki na si Raulo ang seeking Retso. Tinawag ng naiinis na coach si Retso at pinagsuot ng gloves. Saka pinaharap sa kamukha ni Lennox Lewis na ex-military daw. Pinaglaban sila at agad na sinuntok ng malaking tao si Retso na tumilapon sa corner. Nakita ni Retso na maganda ang reach, bilis at lakas ng kalaban. Pero mahina daw ang grip nito. Kaya naglakad siya paharap at nang suntukin siya ay pinangsangga niya ang ulo, kaya nabasag ang kamao ng kalaban. Saka parang baklang lumapit si Retso, at sinampal ang shoulder panangga ng kalaban at nabali ang buto nito. Ang brutal naman ni Retso. Samantala ay kumakain sina Yujiro at Stridem nang magalit si Ogre sa sinabi ni Stridem na request ni Baki. Kaya nasira ang mga kutsara at tinidor. At galit na umalis si Yujiro. Pinakita na noong nagkakape sina Baki at Stridem ay nais daw ng bida na makasama sa pagkain ng ama at magkwentuhan sila ng walang silbing mga bagay. At nais nitong paglutuin ng kanin si Yujiro. Samantala ay nagmeeting ang mga presidente kasama ni Barack tungkol sa nalalapit na laban ni Baki at Yujiro. Concerned daw ang mga ito dahil katumbas ng dalawang bansa ang maglalaban na mag-ama. Pinakita ni Barack ang nakabote na uling na pinagawan niya kay Yujiro. Pero bigla silang natigil at natakot dahil naroon bigla ang Ogre. Dahil sa presensya nito ay napaihi at nawalan ng malay ang mga security dahil sa takot. Ginawang abo ni Yujiro ang nakaboteng uling at pinaulit kay Barack ang oath nito. At saka sinabing huwag silang pakialaman ng kanyang anak na si Baki, saka umalis ang Ogre na pangit pa rin ang mukha. Dumating ng Japan ang isang fight organizer na si Kaiser. Ginto ang ilang ngipin nito. Pinuntahan niya si Retso na nagsasanay dahil naichismis ito ng boxer na binalian niya ng buto. Nagsasalita ang manager ng gym pero pinatigil ni Kaiser at si Retso ang nais kausapin. Pero sinigawan siya ni Retso at pinaalis dahil istorbo sa training niya. Hinamon ni Kaiser si Retso na mag-demo ito ng lakas niya. Kaya kumuha si Retso ng isang gloves, sinuot ito at isinuntok sa hangin at nabutas. Nagulat ang nanonood at napangiti yung ginto ang ngipin. Pinulot nito ang nasirang gloves at sinabing walang ibang boxer ang may kaya nito. Saka tinawag si Retso na sumali sa balak nitong exhibition match. Kung fu laban sa modern boxing. Hindi interesado si Retso sa pera pero nang sinabi ni Kaizen ang mga mandirigma ay na-excite ang mukha niya. Sinabi rin ni Kaizen na kahit invisible ang belt ni Retso ay alam niyang isa itong world champion sa tingin pa lang. Dahil dito ay muling nagka-interest si Retso sa boxing at lumipad patungo ng Amerika kasama si Genichi na coach nito. Sa kinaroroonan ni Baki ay nag-imagine siyang kaharap sa pagkain ng ama at sinabing kulang ng asin ang luto nito.
Saka siya pumosisyon na maglalaban na sila ng ama. Nang makita ni Kozu na parang may kasama si Baki ay nagselos ito. Sa training ni Baki ay nakita nito ang isang ipis. May kakayahan ng mga ito na biglang gumalaw ng mabilis. At nang makita ni Baki ang laman nila ay gawa daw sa liquid, kaya iniisip ni Baki na natutunaw din siya. Saka iniwan niya yung pawis niya dahil sa bilis. Ikaw, kaya mo ba yon? Nagpunta ng Las Vegas si Retso at sinabi nitong maganda daw ang lugar pero peke lahat ng naroon. Pero sinabi ni Kaizen na kahit peke ay marami ding naging legend dahil sa paggaya sa original. Nanood sila ng laban ng isang boxer na one punch lang ang kalaban. Biglang nagpunta ng stage si Kaizen at nag-announce ng laban ni Retso na agad ding sinundan ng Kung Fu Master. Nagalit ang malaking boxer na sinabing umalis daw si Kaiser sa ring kung ayaw niyang maitapon. Pero tinuro ni Kaiser si Retso na siya daw ang nais mambastos sa boxing. Tapos sinabi ni Retso na kapag malaki ang katawan ay maliit ang utak. Sinabi ni Kaizen na sirain ni Retso ang hollow block para sa demonstration. Pero ayaw ni Retso at hinamon ang malaking tao na labanan siya. Sinuntok ng boxer ang hollow block na nabasag dahil karate ang base nito bago nagboxing. Pero gamit ang daliri ay ginawang alikabok ni Retso ang hollow block na kinagulat ng mga tao. Dahil dito ay nagawang mailuto ni Kaiser ang laban ng dalawa bilang exhibition match. At nagkaroon pa sila ng press conference para madaming manood. Kinagabihan bago ng laban ay sinabi ni Genichi kay Retso na feeling champion na daw siya dahil lang sa dalawang practice match nito. Sinuntok ni Genichi ang mukha ni Retso at sinabing dati siyang boxer bago nag-retire. Nais nitong umatras si Retso sa match para hindi patayin ng former world champ at iwan na nila ang businessman na Kaiser. Ngunit nagulat si Genichi nang makitang na-dislocate ang kamay nito dahil kay Retso. Saka inayos din ito ni Retso at sinabing tuloy ang laban. Sa umpisa ng laban ay kunwari pa daw galit na galit ang boxer kay Retso. Kaya mas nasasarapan ng mga tao. Pero nang magharap na sila ay sinabi ng kalaban na tapos na ang acting. Sa simula ng laban ay mabilis na gumagalaw-galaw ang boxer. Kaya nagpunta sa gilid si Retso. Kaya napatanong ang referee kung sumusuko na si Retso. Pero sinabi ng bida na hindi. Nagpatuloy ang laban nila at gumamit si Retso ng no-inch punch. At knockout ang kalaban. Sa interview ay sinabi ni Retso na ang boxing ng mga Amerikano ay kulang na kulang pa kumpara sa boxing ng Kung Fu. Isa itong declaration ng paghamon sa mga boxers na labanan siya. Binigyan siya ng maraming pera ni Kaiser ngunit nainis si Retso dahil sa bastos na asal ng promoter. Kaya sinipa niya ang shades nito at inutusang iabot ang pera ng maayos sa kanya. Sa sasakyan ay wala daw ulang tea kaya nainis ulit si Retso. Habang nagtitimpla ng kape si Baki ay naramdaman niya ang presensya ng parating na ama. Kaya agad siyang naghanda ng 2 baso ng kape. Nag-serve siya sa nakaupo ng ama sa mesa. Nag-usap sila ng saglit at naubos agad ni Yujiro ang kape at sinabing hindi daw ito masarap. Saka magagalit sana at itatapon ang mesa. Ngunit sinabi ni Baki na sinungaling ito dahil naubos nga niya agad ang kape kaya ibig sabihin ay masarap ito. Inutusan naman ni Baki ang ama na timplahan siya ng kape. Kaya galit na tumayo si Yujiro at pinunit ang mesa na ginawang parang papel. Para magtimpla daw siya ng kape ay kailangan siyang pilitin ni Baki at baka magluto din daw siya ng kanin para dito. Saka umalis ang ogre. Nanginig si Baki pero pinahabol pa sa ama na sa susunod ay huwag niyang biglain ang pagsara ng pinto. Kaya mas napangiti ang ogre na umalis. Sa dojo ay pinagpili naman ni Kureha si Tokugawa kung nais nitong mamatay o magpatuloy sa dati nitong ginagawa. At sagot ng matanda na patuloy lang daw siya. Habang naglalakad ay biglang hinahamon ni Shiba na boss ng mga motorcyclist si Baki. Sumuntok ito pero kinalabit siya ng bida kaya bumagsak. Muli siyang tumayo at umatake pero sinapak siya sa mukha. Agad siyang tumayo at umatake pero ilang beses na sinuntok ni Baki ang panga niya kaya ito nakatulog. Nagtataka si Baki kung bakit nais siyang labanan nito. Inutusan pala ito ni Hanayama na subukan siya. Samantala ay nakita ni Retso ang susunod niyang kalaban na boxing star na si Joe Cruiser. Sinabi ni Genichi na mukhang mahina daw si Joe, pero may talent daw ito sabi ni Retso dahil gwapo pa rin ang mukha, ibig sabihin ay magaling umilag. Biglang dumating si Ali Sr. na hinahanap si Retso. Sinabi niyang mas maganda na siguro kung umatras si Retso sa laban nila ni Joe. Saka sinabing kaya Smoke ang nickname nito dahil katulad ito ng usok na kahit sinuntok mo ay lalapitan ka pa rin. Sa face-off nila ni Joe ay na-intimidate daw si Retso sa hindi naman malaking kalaban. At nang maglaban na sila ay kitang-kita ni Retso ang mga suntok nito. Ngunit sa likod daw ng malambot na gloves ay parang mga kutsilyo ang suntok ng kalaban. Saka biglang knockout si Retso. Nasuntok daw niya ang boxer pero kasabay na nasuntok din siya kaya bumagsak.
Feeling niyang kakaiba daw ang suntok na iyon na hindi tulad ng suntok ni Baki at Pickle. Napagtanto niyang dahil ito sa gloves na gamit ng mga professional boxer na ginawa nilang armas. Muli siyang tumayo pero napapatanong sa sarili kung paano siya lalaban ngayon. Samantala ay muling nagpakita si Shiba para muling labanan si Baki. Ngunit nagtanong si Baki kung anong rason nito at sumagot ang fighter na para sa practice session. Umatake ang mahinang fighter na sinapak lang ng bida at parang tae na naikalat sa kalsada. Paggising nito ay nagunat ulit at muling naghanda ng laban. Naramdaman ito ni Baki kaya lumabas para bigyan ito ng leksyon. Pero narinig ni Shiba ang pagsuot niya ng sapatos at agad sinuntok si Baki sa pinto pa lang. Saka ito pumasok, sinakal at tinapon si Baki sa labas at sinipa ang mukha. Habang nasusuntok ay naiisip ni Baki na wala daw teknik si Shiba kundi ay purong lakas ang gamit nito. Saka may naalala siya at pumosisyon ng laban. Sinuntok ulit siya ni Shiba gamit ang uppercut at pinasuntok ng bida ang mukha saka mabilis na pinatulog si Shiba. Ngunit balak ni Shiba na ang laban nila ay may mananalo lang kapag mayroong sasuko. Hinamon niya ulit si Baki pero sinuntok ulit sa mukha. Saka sinabi ni Baki na gagamitin daw niya ang style ni Shiba. Sumuntok si Shiba ng malakas pero panangsangga ni Baki ang mukha pero nasira ang kamao ni Shiba. Sumipa si Shiba at muling sinangga ito ni Baki gamit ang mukha. Pero nabali ang buto ng sumipa. Saka hinanda ni Shiba ang daliri para tusukin daw ang mata ni Baki. Kaya gamit ang cockroach technique ay pinagbigyan ito ni Baki. Pero ang daliri pa rin ni Shiba ang nasira. Kaya sa huli ay bumalik siya ng talunan kay Hanayama at naikwento ang pagkatalo kay Baki sa kakaibang paraan. Balik sa laban ni Retso ay patuloy ang pagkahilo niya. At nangaatake si Joe ay tumalon siya pa atres. Naalala niya ang training niya dati noong kalbo pa lang siya. Nahilo din siya dati at hindi makatayo agad. At dito ay nagdemo ang kanyang sensei kung paano nasira ang tofu, na kinumpara sa utak dahil sa lakas ng impact mula sa labas. Ngunit nang umikot-ikot ang kanyang master ay nagawa ng tofu na makasurvive ng buo. Kaya ito ang ginawang teknik ni Retso para makarecover sa laban nila ni Smoke. Kaso ay agresibo din si Smoke dahil boxing lang daw ang expert niyang laban at sinundan si Retso para bugbugin. Binugbog ni Joe si Retso at nauntog-untog ang tofu sa kanyang ulo. Kaya natamba siya at banilangan ng referee. Pero naalala niya ang turo ni Kako na salubungin ang puwersa gamit ang sarili. Kaya sinuntok ni Retso ang sariling ulo at agad na tumayo. Maglalaban sana sila pero tumunog ang bell. At humingi ng advice si Retso kay Genichi. Sinabi ng coach na ibigay ni Retso ang lahat. Kaya nang sumuntok siya ay ginamit niya ang buong lakas. Sinuntok niya ng 2 beses ang kalaban na lumabas ang mouthpiece. Sa pangatlong suntok ay lumuhad si Joe. Pero muli itong tumayo at muling pinabugbog ang mukha kay Retso. Naalala ni Retso ang turo ni Kako na pwedeng umatake sa itaas. Kaya tumatalon-talon pa si Retso sabay suntok. Ngunit malakas si Joe na nakalaban at nakasuntok ng marami. Nagsabayan sila at napa-atres ang bida sa tali. Kaya ginamit ni Retso ang tinatago nitong alas. Pinalitan nito ang grip at sinuntok ng 2 beses si Joe na na-knockout at siya ang nanalo. Sasabihin sana niya ang pandaraya sa laban pero bigla siyang hinawakan ng boxing champion at itinaas ang kamay. Nag-uusap sina Yujiro at Stridem at sinasabi ng Ogre na wala daw problema kung sino sa kanila ni Baki ang magluto ng kanin. Sasabihin sana ni Stridem na naging malambot si Yujiro pero hinati ni Ogre ang tabako nito kaya nagulat ang matanda. Kalaunan ay nakwento din ni Yujiro kay Doppo na na-inlove na siya kay Baki. Hindi na niya matanggal sa isip ang anak na nais niyang labanan. Kinausap naman ni Baki si Tokugawa at sinabi ng matanda na hindi ito papayag na maistorbo ang laban nilang dalawa ni Ogre kahit may dumating pang mga sundalo. Nagluluto si Baki at alam nitong darating ang ama. Inayos muli nito ang nasirang mesa. Saktong ayos na ang pagkain nang pumasok si Ogre at nagharap silang kumain. Nagulat si Baki nang magbaw ang ama at naisip niyang sa pagkain ito nagbaw. Saka naisip na baka sa kanya ito gumalang. Pero pinagalitan siya ni Ogre na huwag ilalagay sa bibig ang mga chopsticks kapag kaharap siya. Sa labas naman ay binabantayan sila ng mga pulis para sa safety ng mga tao. Sinabihan pa siya ni Ogre na dapat kainin pareho ang healthy at instant food para lasapin ang sarap nito. Pagkatapos kumain ay nakita uli ni Baki na nagbaw ang ama bilang pasasalamat siguro. Kalaunan ay sinabi niya sa tatay na maghugas ng pinggan, pero paglingon niya ay kamao ng tatay ang kaharap. Sinabi nitong maglaro sila ng papel gunting bato. At ang matatalo ay maghuhugas. Natalo si Yujiro ngunit napangisi ito sa kaginamit ang gunting na daliri para gantingin ang kamao ni Baki. Saka sinabi nitong may mga gunting na kayang hatiin ang bato. Kaya naghugas ng plato si Baki at naalala ang sinabi ng ama na siya naman ang pupunta sa bahay niya.
Bago umalis ay binuli pa ni Yujiro ang mga pulis na nagbabantay doon. Kinabukasan ay nagpunta si Baki sa paboritong hotel ni Yujiro at nakausap ang manager. Sinabi ng manager na mga wild animals ang kinakain ni Ogre pero bigla silang natakot nang lumabas si Ogre sa likod. Saka nagalit si Yujiro dahil ang pangit daw ng damit ni Baki. Kaya sumagot ito na wala kasing nagturo sa kanya ng magagandang etiket. Kundi ay maging malakas lang ang alam ng tatay niya. Saka hinamon ng ama, pero nagpaalala ang manager kaya pinaupo ni Yujiro ang anak. Sa unang pagkakataon ay magkasamang kumain ng mag-ama ng mga iba't ibang pagkain sa first class na paraan at tinuruan ni Yujiro ang anak kung paano umasta. Pagkatapos nilang kumain ay nagtanong si Baki kung bakit pinatay ni Yujiro ang ina ni Baki. Kaya nagalit si Ogre na sinira ang poste. Pero pagpasok ng manager ay nagulat siya nang hinawakan ni Baki ang kwelyo ng ama at naghahamon ng basagan ng mukha. Dahil sa tensyon ay nabasag ang salamin. Nagalit pang lalo si Ogre at nagkaroon ng lindol at nayugyug ang hotel. Huminga ng malalim si Yujiro at pinaikot si Baki na naitapon sa upuan. Paisi-isi daw si Baki pero nang sigawan siya ng ama ay bigla siyang tumayo at nagsalute. Pinalo siya sa puwet ni Yujiro na muntik maitapon sa labas pero nakahawak at nakaligtas tapos napapangiti pa. Kinuha ni Yujiro ang palad ni Baki para sana paluin pero umiwas si Baki. Kaya sinipa siya ng Ogre na naitapon sa kabilang kwarto. Saka pinulot ni Yujiro ang anak sa mukha at dinala sa bintana at sinabing dinidisiplina niya ito. Saka nagpahulog ang Ogre dala si Baki na napapaisip. Pero sinabihan siya ng ama na maghanda sa paglanding saka sila bumagsak sa isang sasakyan na tinarget ni Yujiro. Hawak pa rin ni Yujiro si Baki sa mukha saka tinapon. Sinabi nitong tapos na silang kumain at tinanggal ang damit. Nagpatulong si Baki sa pagtayo at hinawakan ni Yujiro ang kamay niya. Pero sinapak siya ni Baki sa mukha. Makokonsensya sana si Baki pero naramdaman niyang makapal na ang kalyo sa mukha ng ama at para itong bato sa tigas. Dahil sa galit ay tinapon ni Yujiro si Baki. Sinubukan siyang pigilan ng mga pulis pero tumakbo din ang mga ito dahil sa takot sa Ogre. Pinulot ni Yujiro si Baki sa mukha at saka tinapon kaya ito nasaktan. Hindi nito sinagot ang tanong ng ama para magsama pa sila ng matagal. Tinapon niya ang dalawang sapatos sa umilag na Ogre saka nag-spinning kick. Pero pinatid siya ng ama saka binatukan sa ulo at sinipa sa tagiliran. Kaya siya naitapon at feeling niya ay bagong pang-anak pa lang siya na may itlog kumpara kay Ogre. Dahil sa laban nila ay may tinawag ang boss ng mga pulis na dalhin doon. Sinabi ni Yujiro na papaluan niya si Baki. Susuntok sana si Baki pero sinapak ang likod nito. Kaya siya napasigaw ng sobra dahil sa sakit na nagkikisay sa lupa. Pinalo ulit siya sa legs at dahil sa sakit ay tumakbo siya palayo. Gumanti din siya gamit ng pagsampal sa likod ni Ogre para masaktan din ito, pero nagulat siya nang makita ang itsura ni Yujiro. Naging ugat-ugat ang katawan nito. Nag-flex daw ito gamit ang buong katawan para i-distribute ang sakit. Sa paraang ito ay hindi niya maipapakita ang naramdamang sakit. Saka muling tumawa ang matanda at hinamon si Baki na yung itlog niya ang tirahin nito. Sabay posisyon ng open arms at open legs. Biglang dumating ang mayamang matanda at sinabing nailikas na lahat ng mga tao at pwede nang maglaban ng dalawa kahit masira pa ang mga gusali sa paligid. Sinuntok ni Baki si Yujiro ngunit na-timingan ni Yujiro ang pagtigil ng suntok ni Baki at tinulak ito pabalik. Kaya siya ang naitapon. Sa kabinalaan ng anak na last chance niya ito at dapat seryosohin ang pag-atake sa kanya. Saka mas lalong pumangit ang mukha ng ama na nag-cheer para kay Baki. Kaya ginamit ni Baki ang secret technique nitong natutunan sa master na ipis. Pinalambot niya ang katawan na tulad ng tubig saka parang tren na binangga ang ama at tinulak ito palagpas sa nasirang pader. Nasiyahan si Yujiro dahil kahit nakakaapak ng bubog si Baki ay hindi nazugat ang paa nito. Nang maipit sa pader ay tumalon si Baki at nag-double kick kaya naitapon si Yujiro sa mga nag-iba na pader. Tumatawa si Yujiro na muling niyakap ni Baki para labanan. Napahanga si Ogre dahil sa teknik na ginawa ni Baki sa kanya at pinuri ang teacher ng bida na hindi niya alam na ipis. Ginamitan ni Yujiro ng suplex si Baki kaya ito naitapon sa labas. Ngunit nagulat silang dalawa dahil ang dami palang tsismoso at tsismosa ang naroon para panuurin ang laban nila. Dati ay chismis lang ang usapan tungkol sa laban nilang mag-ama. Pero dahil lumabas ito sa balita ay naging trend ito at mas maraming tao ang dumating para manood. Sinabi ni Yujiro na itigil nila ang laban, pero ayaw ni Baki na agad sinipa at suntok ang ama sa mukha at paa. Pero hindi gumalaw si Ogre. Kaso ay nagdugo ang lips nito sa unang pagkakataon daw. At sinabing hindi na sila pwedeng tumigil. Muling naging feeling liquid si Baki na umatake ulit sa tatay na parang tren, pero bumangga siya sa matigas nitong katawan.
Saka sinapak ng tatay niya ang kanyang mukha at naitapon ang bida. Muling tumayo si Baki para lumaban pero muli siyang sinapak sa mukha. Naroon din si Dopo na nanonood at sa isip ay congratulations daw kay Ogre dahil naging malakas na ang anak nito. Tumayo si Baki at inilabas ang dugo sa mga ilong nito, saka inutusan ng katawan na tumigil sa pagdurugo. Muli siyang umatake ng sipa at suntok sa mga vital parts ni Yujiro, pero palaging nasasangga ito ni Ogre na para lang daw silang naglalaro. Pagkatapos ay naramdaman ni Yujiro ang mga kamay na nasaktan dahil sa pagsuntok at sipa ni Baki. Naramdaman ni Baki na nanonood sa kanila si Pickle. At nasa tuktok nga ito ng gusali gamit ang Hunter Eyes nito. Kaya sumayaw si Baki ng stance ng pagpapakita ng Triceratops dahil ito ang kalaban ng T-Rex. Maging si Yujiro ay nagulat din sa pinakitang ito ni Baki at anak nga daw niya ito. Maging ang mga tao daw ay nakikita ang hayop na nire-represent ni Baki. Noong bata pa daw si Ogre ay pangarap na niyang labanan ang mga dinosaur at masubukan ang lakas nito. Kaya masaya niyang sinalagang Triceratops suntok ni Baki. Binangga siya ni Baki at naitulak hanggang masira ang isang sasakyan na kinagulat ng mga nanonood. Pagkatapos ay pumosisyon si Yujiro at pinakita ang iba't ibang imitation ng mga hayop. Saka siya naghubad at biglang may lumabas na reflection kay Baki at sa mga tao. At sinabi ni Yujiro na siya ang pinakamalakas sa lahat ng mga halimaw. Saka pinakita ang muscle nito. Kaso ay sinabi ni Baki na walang silbi daw ang pagpapakita kung hindi rin naman magagamit sa laban. At ituturo daw ni Baki kung bakit. Naglakad sila para maglaban at hindi na malaya ni Yujiro na na-outbalance siya paharap. Pero nagawa ulit niyang makatayo. Mabilis pala siyang sinuntok ni Baki sa panga kaya ito natamba gaya ng ginawa nito noon kay Oliver. Dahil dito ay napahanga si Yujiro kay Baki at sinabing nais niyang hawakan ang ulo ng bida. Biglang naiyak si Baki dahil naramdaman niya sa puso na ito ang nais niya sa loob ng 18 taon na nabuhay siya. Pero pinagdamot ito ng ama. Kaya hindi siya pumayag dahil alam niyang nasa gitna sila ng laban ng tatay na halimaw. Kaya sinabi ni Ogre na tuturuan niya ang anak kung ano ang lakas. Saka hinuli nito bigla si Baki na hindi makagalaw. Saka sa pilitang hinawakan ang ulo ni Baki na walang magawa kahit na pumapalag ito. Sumipa si Baki pero sinangga ni Yujiro ang mukha niya. Saka tinikman ang nosebleed ni Baki at sinabing ganito siya kalakas. Magagawa niya ang anumang gusto sa anak, pwedeng patayin o mahalin niya ito at walang magagawa si Baki. Saka tinapon si Baki na nagpaikot-ikot. Nakatayo naman si Baki pero sinipa ito ni Yujiro ng buong puwersa. Sinipa at sinuntok pa ng Ogre ang anak bilang pagtuturo kung ano ang ibig sabihin ng lakas. At nang makitang nasaktan ng anak ay sinabihan itong mahina. Tatapusin na sana nito ang laban nang biglang dumating si Pickle para makialam. Ngunit mabilis itong sinuntok ni Baki at natanggal ang pangil. Nagalit si Pickle pero muling natigilan nang makita ang galit na aura ni Baki. Naalala nito ang law of nature na hindi pwedeng makialam sa laban ng iba. Kaya nagpunta ito sa isang sulok at umupo na parang aso. Muling hinarap ni Baki ang ama at muli siyang natamba sa lupa. Saka sinubukan siyang apakan pero nakailag ang bida. Dahil talo sa lakas at bilis ay hinamon ni Baki ang ama gamit ang walang pera teknik. Pabilisan daw sila ng pagbunot ng piso sa bulsa. Ang mas mabilis magbayad ang panalo kaya siguradong talo ang barkada mong madamot dito. Katulad daw ito ng duel ng samurai. Pero biglang pinalitan ni Yujiro ang laro at mag-countdown siya ng 5 saka sila maglaban. Ginawa nga ito ng Ogre at pagsapit ng 5 ay mabilis na umupo si Baki para matanggal ang kamay sa bulsa. Sinuntok siya ni Yujiro pero agad niya itong nailagan sabay counter ng tuhod at nilock ang kamay ni Yujiro. Naroon din pala si Oliver na nanonood at nasabing matanda na si Ogre. Buong lakas na nailak ni Baki ang ama at sinabing sumuko na ito pero sumenya si Yujiro na ayos lang siya. Saka tinaas nito ang kamay saka sinuntok ang lupa ng buong lakas. Kaya siya nakaalis sa pagkakahawak ni Baki. Ang pagkakalak daw niya sa lupa ay gaya ng pagkakaipit lang sa gelatin. Naihi sa takot si Baki pero hindi pa rin siya tumigil sa pag-atake sa pagnanais na manalo sa laban. Bigla siyang hinagis ng ama at nagawa rin niyang mahulog ng nakatayo. Nagulat si Baki nang makita ang kasiyahan sa mukha ni Yujiro. Nagising na daw nito ang DNA na nakatago sa katawan ni Baki. Sa kanya pinalabas ang mukha ng demonyo sa likod at hinampas ng ubod lakas si Baki na naitapon sa isang sasakyan. Saka pa siya muling sinipa ng gagong tatay. Binugbog pa ni Yujiro si Baki na naipit sa sasakyan na tuluyang nagkalasog-lasog. Saka siya natamba at nawalan ng malay. Muli niyang naramdaman ang pagkatalo at yumuko sa harap ng ama. Biglang nagulat ang marami kasama ni Pickle at Yujiro dahil biglang nagpakita ang lolo ni Baki na mas malaki ang katawan kaysa kay Yujiro.
Ito daw si Yuichiro Hanma na naunang tumalo sa Amerika bago pa ng ogre. Saka sinabi ng multo kay Baki na kayang talunin ni Baki ang tatay kung nais niya. Nakwento ni Tokugawa kung paano tinalo ni Yuichiro ang Amerika. Noong World War II daw ay binumbahan siya ng 1,000 bomba ng mga Amerikano sa isang isla malapit sa Okinawa. Pero nang pinadala ang US Army doon para kumpirmahin kung patay na ang malaki niyang katawan, ay nakita nilang ang kasama nilang sundalo ang hinawakan sa leeg. Nag-request daw ang isang General James na gamitan ng atomic bomb si Yuichiro pero hindi pinayagan ni MacArthur. Ngunit bago pa sila makaalis ng Japan ay nakarinig ng malakas na kalabog ang mga sundalo sa barko ni James. Nakita na lang nilang naitanim pabaliktad sa sahig ang boss nila. Saka lumabas ang malaking tao kaya lahat sila ay nagtalunan paalis ng barko. At sa paraang ito natalo ni Yuichiro ang Amerika. Ang teknik daw kasi na ginamit nito na kinatakutan ng mga sundalo ay ang dress. Nawala ang multo kaya muling pinagpatuloy ni Yujiro na bugbugin si Baki. Hinawakan niya si Baki para ituro daw ang teknik ng ama na dress. Sa kakalaunan ay inipit ito sa kilikili. At pinaikot-ikot pa na katulad ng paggamit ng nunchaku. Naging pula ang paningin ni Baki dahil sa pag-ikot ng ama sa kanya at lumalabas ang dugo sa matatenga at bunganga niya. Saka sinabihan siya ng ogre na protektahan ang sarili at buong lakas na pananghampas sa naroong sasakyan. Habang hinahampas ay sinabi ni Yujiro na huwag nilang maliitin ang kakayahan ng anak nitong si Baki. Kasabay sa pagkahampas ni Baki sa sasakyang bakal ay nagagawa niyang makarecover at mailagan ang mga ito. At muli siyang nakatayo at nag-holding hands sila ng ama. May binigay pa si Baki sa kamay ng ama na isang hugis tao na mula sa nasirang mga sasakyan. Ginawa daw niya ito habang winawasiwas siya ng tatay. At dahil marami na daw binigay na magagandang bagay si Ogre sa kanya ay oras na para si Baki naman ang magbigay. Na-activate daw ang malademonyong utak ni Baki kaya lumakas itong bigla. Sa kanya sinipa at sinuntok ang ama. Siya naman daw ang bumugbog kay Yujiro Hanma. Naalala ni Yujiro ang 5 convict na naghahanap ng pagkatalo, at alam ni Ogre ang pakiramdam nila noon dahil nasa pinakamataas siyang rangko at masakit umano sa loob ang walang challenge. Sinipa ni Baki ang itlog ni Ogre na sinangga nito. Nag-axe kick si Ogre pero pinatid siya ng bida at si Ogre ang mabilis nitong na-axe kick. Muling bumangon si Yujiro na duguan ng ilong pero masaya ito. Muli siyang sinuntok ni Baki sa sikmura at nasarapan daw ang mukong. Saka naalala ni Yujiro na naglakbay daw siya ng buong mundo para maghanap ng kalaban na hindi siya maboboryong. Pero yung lumabas lang pala sa itlog niya ang sagot na hinahanap niya. Storyahe pa sila nang biglang dumating si Kosu. At sinabi nitong nakakasawa daw ang laban nila dahil susuntok sila ng isa tapos kwentuhan. Kaya pinaliwanag ni Baki na ang teknik kasi na gamit nila sa laban nilang iyon ay hindi nila pwedeng gamitin sa ibang tao dahil mamamatay sila. Naglaban ulit ang mga Hanma at ginamitan ni Baki ng Aikido si Ogre gamit lang ang daliri kaya siya sinipa. Dahil masyadong malakas ay sa kanilang dalawa lang sila pwedeng magsagawa ng mga techniques na nakakamatay sa iba. Kaya napabilib ang mga nanonood. Naitapon si Baki palayo kaya nakausap ni Yujiro si Kozu at nagpasalamat dahil naging malakas si Baki sa tulong ng open arms open legs niya. Saka pinaalis siya ng mag-ama na patuloy sa kamanyakan na ginagawa. Ilang oras daw silang patuloy na naglalaban pero wala pa ring natatalo. Ginamit ni Baki ang teknik na panangtalo nito noon kay Retso pero napigilan pa rin ito ng Ogre. Saka binuhat si Baki at naglakad sila na ganun ang itsura sa unang pagkakataon. Ayaw daw sana ni Yujiro pero dumating na ang oras para tapusin ang laro. Hinawakan ni Baki ang ama at nasuplex ito. Pero muling bumangon si Yujiro at pinumpiang ang ulo ni Baki. Saka hinawakan ni Ogre ang kamay ni Baki at pinagawan ng hammer fist. Katulad ng ginawa nito noong bata pa si Baki. Nagposisyon sila ng mano-mano at sa kaharapan na nagsuntukan ng mukha. Hindi na daw sila gagamit ng anumang trick kundi ay palakasan na lang sila. Marami ang nanood sa kalokohan na santukan ng mag-amang mabaho ang hininga. May mga chopper ng mga reporter kaya napanood ito ng lahat. At maging si Jack Hanma ay naiiyak dahil naiinggit kay Baki. Patuloy sa pagsuntok si Baki samantalang hinayaan na ni Ogre ang katawan na masuntok ng anak. Ngunit biglang niyakap ni Yujiro si Baki ng buong higpit at lumagatok ang mga buto sa katawan. Naalala ni Hanayama noong panahon na niyakap din ni Yujiro ang ina ni Baki na namatay. Alam ni Yujiro na durog na ang lahat ng parte ng katawan ni Baki. Kaya tumalikod na ito para umalis. Ngunit naramdaman niyang sinipa siya ni Baki. Nakita niya ang anak na nakadapa at lumabas ang multo nito na siyang umaatake kay Yujiro. Pinatigil ni Yujiro sa pag-atake ang anak. Sa kabigla daw itong nagluto ng imaginary food na tofu. Kumain silang magkaharap at sinabi ni Baki na maalat daw ang pagkain.
Kaya napahiya ang ogre kaya tinapon ni Baki ang mesa na kinagulat ng lahat, at biglang nawala ang mga imaginary pagkain. Sinabi ni Baki na niligtas niya ang ama na mapahiya. Sinabi ni ogre na ang tunay na pinakamalakas ay ang nagpupumilit ng nais nito hanggang wakas. At sa huli, dahil sa miso ay dineklara ni Yujiro na ang pinakamalakas na mandirigma ay si Baki. Ngunit hindi ito narinig ni Baki dahil nasira ang pandinig dahil sa laban, kaya yumuko ito sa ama at ibinigay dito ang panalo. Saka nag-cheer ang mga tao kasama si Tokugawa na nag-heal na daw ang sugat. At natapos ang series. Parang tayo naman ang ending nito at di ko nakita si Musashi. Ano kaya ang nangyari? Comment mo na sa baba. At paki-like naman ang ating mga video lalo na yung mga bago para naman tuloy lang tayo sa recaps dito.